The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. There's a saying, if you exercise and you eat well, you eat healthy food, you will die healthy. Tama naman, di po ba? Ano? If you exercise, you eat healthy food, you will die healthy. That's true. The saying is not giving us an illusion that we will not die. The saying is not giving us an illusion that we will live long. It is an acceptance of the fact that you and I will die. Father, bakit mo sinasabi na pag meron kang kaaway, tingnan mo sa mata, ngitian mo at sabihin mo, mamamatay ka rin? Di ba masama yun? Hindi. Totoo yun. Totoo yun. Hindi ko naman sinasabing, sana mamatay ka. Ang sinasabi ko, mamamatay ka rin. Everybody will die. Everybody will die. You don't wish death for somebody, but you have to remind everyone, regardless whether you are good or bad, rich or poor, young or old, you will die. The celebration of today reminds us of what? Not necessary to live long, but hopefully we will spend eternity with God. That is the goal. The goal is to spend eternity with God. Sayang naman yung haba ng buhay mo. Sa impyerno ka lang pala mapupunta. Sayang naman ang saya mo dito. Sa impyerno ka lang. The goal is to live eternity with God. And there are 144,000 marked with a seal. But there are hundreds of thousands whose names will not be recognized. They are simply dressed in white robes, and they will still be in heaven. They will still be in heaven. Kailangan bang makilala? Hindi. Kailangan bang malagay ang pangalan mo na ikaw ay santo? Hindi. Ang mahalaga, nakapasok ka sa pinto ng langit, di po ba? No? Kaya nga pinagdadasal natin ang kaluluwa ng mga yumao. Hari nawa, kahabagan sila ng Diyos at makapasok sila sa pinto ng langit. Alam naman natin yon. It's good to remind ourselves with the catechism that there are people, there is a charge called suffering. The souls in the purgatory. The charge triumphant, the souls
in heaven. And we have a church that is militant. It is us who are still fighting for our faith. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga, sana magkita-kita tayo sa langit. Di po ba, no? Hindi naman ako nagmamadali. Pwede kayong mauna. Di po ba, no? At least magkikita-kita tayo. Kaya nga, itinatanong sa atin araw-araw. Araw-araw. Yung akin bang pamumuhay, ang akin po bang pananaw, magdadala sa akin sa langit. What is the second reading trying to tell us? By the mercy of God, not by right, but by mercy of God, we are called children of God. We are children of God. By virtue of our baptism, we are children of God. Ang tanong doon ay, nabubuhay ba tayo ayon, sabi nga sa alituntunin ng pagiging anak ng Diyos? Yun ang tanong. Paano natin gagawin yun? The gospel reminds us of what? Having the right attitude. What prevents us from entering heaven? Number one, that we fail to obey the law. We fail to obey the law. Simple lang naman yan. 10 utos lang yan. Hindi po ba? 10 utos lang yan. Hindi naman mahirap intindihin yan. Hindi naman mahirap memoryahin yan. Yung mga Hudyo, anong sabi? Meron silang 613. Tayo, 10 lang. No? Kaya nga sabi ni Jesus, if you cannot surpass the righteousness of the Pharisee, you will not enter the kingdom of heaven. Alam ng Diyos, di natin kaya yung 613. 10 na lang. Ha? Makasampu ka, pwede na. Di po ba, anak? Mga minamahal na mga kapatid, may nagme-message, ha? Na bago mamatay ang kanyang asawa, ay nahuli niyang nakikiapid. Pero ang kanyang kalungkutan ay namatay na lang na hindi man lang inamin ng kanyang asawa na siya'y nakiapid. Ay gusto makipag-usap daw sa akin. Gusto ko itanong, bakit may magagawa ba ako? Wala akong magagawa. Mabubura ba yung pakikiapid? Wala. Nakuha po ninyo. May mga bagay na sabi nga, pag tapos na ang buhay mo dito sa mundo, tapos na. Kaya habang may pagkakataong magbago, magbago ka. Sapagkat pag namatay ka na, tapos na ang kwento. Tapos na ang boxing. Kahit anong dasal natin, kung hindi ka nagsisi, ay wala tayong magagawa. Merong isang patay doon sa parokya, kung saan 3 linggo nang nakaburol. Tinatanong ko yung sekretary ng parokya, sino yung patay na yan? Ba't hindi pa nalilibing? Sabi, hindi namin alam, Pater. Hindi naman ho nagpapamisa. Sabi ko, baka may inaantay na kamag-anak. 3 weeks? Sabi ko, ayaw ko lang tingnan yun, 3 weeks. Iba na itsura nun, di po ba? No? Pag nakakita kayo ng patay na 3 weeks na nakahiga, kahit ganong imbalsa mo doon, wala na. Lo and behold, after 3 weeks, pinasundo ako. Sabi, saan? Diyan po sa kanto. Yung patay dyan? Opo. O sige. Ano ba, may misahan ba? O bibindisyonan? Bindisyon lang daw, Father. O sige. O, pagdating ko doon, nandun yung kabaong, katabi ng kabaong, matanda, parang nanay niya. Yung iba, malayo sa kabaong. Nakamerkanang lahat. Parang Dracula nga yung scene eh. Nakakatakot naman ito. Tapos, anong pangalan? Dasal. Ito yung ayaw na ayaw ko, yung ikaw lahat. Sumayo ang Panginoon, wala sumasagot. Sumaakin din. Di ba? Wala sumasagot eh. Ako lahat. Ang pagbasa, ang mabuting balita ng kaligtasan, sagot ko rin. Di ba? Akin lahat. Tapos, bless muna, bless mo. Yung nanay lang ang nag-bless. Yung mga tao, wala. Tapos, alis. Alis. Tapos sabi, Father, salamat ha. Sabi ko, kamag-anak mo ba? Hindi po, Father. Nagpahanap lang po ng pari. Ba't hindi ba sila nagsisimba dito? Hindi, Father. Mga iglesia ni Kristo yun.
Kaya pala hindi sumasagot. Ay bakit pinabless? Ay sabi po kasi nung namatay, wag na wag siyang ipalilibing nang hindi siya nabibindisyonan ng pare. Pagkatapos mong umalis sa simbahan, gusto mong magpa-bless pag kayo namatay? Ang daya mo, hindi po ba, ano? Sa palagay mo, may halaga yung blessing ko? Kung hindi ka naman nabuhay ayon sa pananampalataya? Di po ba, no? Marami sa ating ganon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, iiwanan ng simbahan, sasama sa kung ano-ano iglesia ni Batman, pag namatay, magpapabless. Ano, para saan? Para saan? Mga minamahal na mga kapatid, walang saysay ang panalangin kung walang pamumuhay. You must do the law. Second, it is not enough that you are good. You must live and love. Hindi sapat na tama ang ginagawa, pero kung walang pagmamahal, walang saysay. Ang pananampalatayang walang pag-ibig ay pananampalatayang patay. Ikatlo, meron kang malalim na pananalig sa Diyos. Pwede kang maging mabuti. Pwede kang may pagmamahal. Pero kung wala kang Diyos na pinapanaligan, sino magpapapasok sa iyo sa pinto ng langit? Ask yourself. Sino magpapapasok sa iyo sa pinto ng langit na dito sa lupa, hindi mo kinilala ang Diyos? Ano sabi ng Diyos? If you deny me here on earth, I will deny you before the Father in heaven. Tatlong bagay. Gawin mo ang tama. Gawin mo ang mabuti. Sa anong pamamaraan? Sundin mo ang kautusan ng Diyos. Ikalawa, gawin mo ito ng may pagmamahal. Sayang ang mabuti ng walang pagmamahal. Sapagkat sabi ng mga santo, ang lahat ay susukatin sa pagmamahal. Pangatlo, ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos. My dear friends, totoo naman yun. If you eat well, you exercise, you eat healthy food, still you will die healthy. But what's the use of dying healthy when your life will end in the grave? Kaya nga po ang panalangin sa namatay, nakikiraan lang tayo. From mortal to immortal. Again, from mortal to immortal. Hindi ko sinasabing huwag niyong aayusin ang inyong mga mukha. Ayusin niyo rin ang inyong mga puso. Anong sabi sa Ebanghelyo? Hopefully, you will see the face of God. Amen. My dear brothers and sisters, if you live long, that's good. If you live well, that's better. But if you become a saint, that is the best. Hello. If you live long, that's good. But if you live well, that's better. What's a long life when it's miserable? But if you become a saint, that's the best. Because if you will not become a saint, everything is a waste. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.